We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Salpukan ng motorsiklo at pick-up sa Rosales, Pangasinan sa pool sa CCTV. Sobrang laki po ng impact nung hindi pa po na-approve yung budget namin. Pondo para sa 2024 ng mga barangay sa Mangaldan, Pangasinan hindi pa naaaprubahan sa Sangguniang Bayan. Guardia, sugatan matapos pagsasaksakin ng kapwa guardia sa Vigan City. At ipinagmamalaking heirloom dishes ibinida sa Manyaman Festival 2024 ng City of San Fernando, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Masantos yung araw na ibagamalam, may abagat panapon kapuso. Narito ng One North Central Luzon, atid namin ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si CJ Torida. Mga kapuso, inaasahan na raw ang matatag na supply ng kuryente sa pagbabalik operasyon ng mga nag-shutdown na power plant ayon sa DECORP. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? CJ, no bill shock sa singil sa kuryente, yan ang tiniyak ng DECORP sa kabilangan ng naranasang power outages lalo na nitong nakaraang buwan. Dalawang electric fan ang kadalasang ginagamit ng 61 anyos na si Bevi mula Barangay Herrero Perez, Dagupan City upang maibsan ang mainit na panahon. Simula nang maranasan ang mainit na panahon, tumaas din ang kanilang bill sa kuryente. Umaabot lang sa mahigit 500 piso ang bill nila sa kuryente noon. Pero nitong nakaraang Abril, umabot na ito sa 1,000 piso. Umiinom kami ng malamig na tubig. Kailangan may malamig na tubig iniinom ka eh. Tapos sa electric pa nakatutok kami. Yun lang. Tapos nung kumula nung isang gabi, tuwang-tuwa na kami kasi malamig na. Ayon sa DECORP, inaasahang magiging stable na ang supply ng kuryente sa pagbabalik operasyon ng mga nag-shutdown na power plant. Makatutulong din ang pagbaba ng temperatura sa pagbaba ng demand sa kuryente. Tiniyak ng DECORP na walang paggalaw sa singil sa kuryente sa kabila ng sunod-sunod na power interruption na naranasan lalo na noong nakaraang buwan. Because of our bilateral contracts na fix yung mga price, kahit pa paano na nabalanse niya yung pag-spike ng generation rate. Kasi sa ngayon baka nasa 20% lang yung mga 10 to 20% yung source namin sa market. So yung iba, kinukuha namin doon sa aming kakontrata na yung presyo ay hindi nagbabago. CJ, ayon sa DECORP, sa pagbabalik operasyon nga ng mga power plant sa bansa ay inaasahan nga na tuluyang makakamit ang contingency requirement o yung supply ng kuryente sa transmission grid upang manumbalik o magbalik normal ang sapat na supply na kuryente sa bansa. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Magkahiwalay na aksidente sa Pangasinan. Nahuli kam. Nagka-alerto Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV sa kahabaan ng Barangay Tumana West sa Rosales, Pangasinan, makikita ang salpukan ng motorsiklo at pick-up. Sa tindi ng salpukan, tumilapon ng rider at humandusay sa kalsada. Hindi na nahagip sa kamera, pero ayon sa opisyal ng barangay, nasalpok ng isa pang motorsiklo ang motorsiklo ng biktima. Sugatan din ng 2 sakay. Dinala sa ospital ang mga sangkot sa aksidente. Hindi niya siguro nakita na may nakaminor na motor sa harapan niya, kaya nabangga niya. Yung motor na to na nabangga is tumilapon siguro mga 10-15 meters.
Sa National Highway ng Labrador, Pangasinan, makikitang delivery truck na sumalpok sa isa pang truck na nakaparada sa gilid. Ang nakabanggang truck sumadsad sa gate ng isang bahay. Inaalam pa ng otoridad ang dahilan ng aksidente, pero maaari umanong nakatulog ang driver. Accident-prone area rin ang lugar, lalo na sa bahagi ng intersection, kaya paalala ng otoridad. Stop, observe, then go. Pag hindi sa mga pedestrian crossing po natin, pag nakikita po natin yon, please wag po kayong humarurot dahil baka may tao na tatawid. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Dahil sa pambubuli, gwardiya sugatan matapos pagsasaksakin ng kapwa gwardiya sa Vigan City. Nakatutok si Ivy Hernando. Biruan, ngunit nauwi sa pikunan na humantong sa pananaksak. Yan ang nangyari sa magkatrabahong security guard sa isang museo sa Vigan City. Sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang biruan ng biktima at sospek habang nasa trabaho, ngunit sa kanilang pag-uwi. Pagdating dito sa may Quezon Avenue, bumaba itong suspect, tapos kinuha yung helmet, pinalo sa isa. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa nagawang saksakin ng 33 anyos na sospek ang 39 anyos na biktima ng 5 beses sa tiyan gamit ang isang keychain knife. Ayon sa sospek, siya raw ang unang hinampas ng helmet kaya't nagawa niyang saksakin ang biktima. Ligtas na ang biktimang nasa pagamutan. Nagsisisi ang sospek pero hindi raw niya ikinatutuwa ang pambubuli ng biktima. Ang kinayat jay naramit ko ta na kasta na naman siyempre bugsot ti darak na rugya naman since 2023 ngayon ma'am kay so dahil tinang rugya naman na ipanang bulbuli na diretso basta binigat nga formation mo mang paglalok ti bagbagana. Ayon sa psychologist, may long-term effects sa buhay ng isang individual ang nararanasang pambubuli na maaaring mauwi sa depresyon at pagkakaroon ng suicidal tendency. Ngunit mahalaga rin daw na mabigyan ng pansin ang mga bully. Gusto ko lang din kasi na i-highlight din yung attention dun sa taong nangbubuli. Kasi baka sila din, meron din silang concern sa kanilang sarili na kailangan din na ma-address other than doon sa biktima ng bully. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Halos 100 piraso ng unclaimed national ID na ipod na sa Barangay Hall sa Anolid, Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Naipon na ang mga unclaimed national ID sa Barangay Hall ng Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. Karamihan sa mga ID, inihatid ng Philippine Statistics Authority sa barangay noon pang nakaraang taon. Aabot sa halos 100 piraso ang naipon na ID roon. Paliwanag ng mga opisyal ng barangay, karamihan sa mga unclaimed national IDs, mga dating nangungupahan lang sa barangay at hindi na malocate ngayon. Yun nga po yung isang problema namin. Actually po kagabi, napansin ko nga po na nakabimbin na po yung madaming national ID dyan sa may baba. Kaya na-call ko yung attention ng isang BHW namin. Yun nga po, nasabi sa akin na mostly doon sa mga hindi nakakapag-claim ng national ID, hindi po taga rito. Makikipag-ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa PSA para alamin kung ano ang dapat gawin sa mga unclaimed national IDs. Kukumustahin din ng barangay ang status ng iba pang national IDs ng mga residenteng hanggang ngayon hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang national ID. Gaya ni Aling Violeta na mahigit 1 taon nang nakalipas nang magproseso ng kanyang national ID. 5 sa miyembro ng kanyang pamilya wala pa ring national ID. Oo, malaga talaga. Kasi kahit sa daw yan, pamunta madam, pwede yun. Nakatakda namang ipaskil ng mga opisyal ng barangay sa official social media page ang pangalan ng mga unclaimed national ID. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang pamunuan ng PSA. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Malawakang road clearing operations isinagawa ng mga otoridad sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Nagsanib puwersa ang PNP, BFP at POSO sa malawakang road clearing operation sa Calasiao, Pangasinan. Sinita ang mga motoristang iligal na pumarada sa kalsada sa Barangay Bud. Bawal kasing iparada ang anumang sasakyan, isang metro mula sa provincial o national road. Pinalipat ng parking ang mga motorista sa halip na pagmultahin. May mga na-identified po tayong mga naka-obstruct talaga and then nakausap naman na po natin yung mga may-ari ng bahay.
mga katapat. Nangako naman po sila na i-clear nila yung mga obstruction. Sinita rin ang mga nagbababa ng produkto mula sa truck na sumakop na sa sidewalk, pati ang mga nakatambak na construction materials na humarang na sa kalsada. Kalumita gilig na kyun aray na dalay totoo. Tapiano agam makasambunod sa aray kyun ang dadalan. Po clear po kasi talaga walang nakatayong structures o mga nakapark. Ayon sa operation team, pagtalima ito sa simultaneous clearing operation ng national government ngayong araw. Pero ayon sa barangay council, regular na nilang isinasagawa ang clearing operation. Ayos naman namin mabuti yung mga nakahambalang na mga sasakyan kasi para yung mga residente natin dito pag naglalakad po kasi palagi na po ang disgrasya dito sa amin. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ipinagmamalaking heirloom dishes ibinida sa Manyaman Festival 2024 ng City of San Fernando, Pampanga. Silipin sa ulat ni Jeric Pasiliao. Patku, kamaru, palapat at sisig. Ilan lang ito sa mga pagkain na ibinida sa food exhibit ng kick-off celebration ng Manyaman Festival 2024 sa City of San Fernando, Pampanga. Ika nga nila, pictures that you can taste. Dahil sa itsura at litrato pa lang ng photo exhibit ay matatakam ka na. Nakabuo kami ng mga iba't ibang images na talaga namang magpo-prove sa galing ng mga Kapampangan sa pagluluto. Pagsapit ng gabi, naging malafiestang eksena sa presentation ng mga Kapampangan heirloom dishes mula sa iba't ibang bayan at syudad ng Pampanga. Isang 5-course meal ang inihain sa mga bisita mula sa appetizers, soups, salad, main course at dessert. Kabilang sa mga unique na putaing inihain sa festival ang gisang pugang panas na gawa sa itlog ng mga langgam na antik. Ayon sa Department of Tourism, malaking bagay ang food tourism para maengganyo ang mga turista sa mga probinsya. Whenever one travels, it's always accompanied with food. So you cannot forgo of the food whenever you travel. So it means that it's part and parcel of becoming a tourist. Tampok din ang iba pang aktibidad tulad ng seminar on food safety hygiene para sa mga street vendor at paligsahan sa pagluluto ng mga karinderya sa Pampanga. Jeric Pasiliao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 2024 budget ng mga barangay sa Mangaldan, Pangasinan hindi pa raw naaaprubahan sa Sangguniang Bayan. Narito ang report. Nakatira malapit sa Payas Creek sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan si Mang George. Tuwing tag-ulan, nangangamba siyang umapaw ang tubig sa creek. Malaliman to at malinisan, di maganda para maganda yung tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Matagal lang hindi namin na malinisan yun. Pero wala pa daw budget. target ng mga opisyal ng barangay na madredge ang Payas Creek nang sa ganoon sa panahon ng tag-ulan ay maiwasan ang pagbaha. Pero ang problema sa ngayon, hindi pa masimulan ang proyekto dahil sa wala pang aprobadong budget. Ayon sa punong barangay, hindi pa naaprubahan ang kanilang 2024 budget, kaya hindi pa masimulan ang proyekto. Sobrang laki po ng impact nung hindi pa po na-approve yung budget namin. Kasi nga po, ina-expect ko nga po, after po ng fiesta, maumpisahan ko na po yung project po namin. Bukod sa Barangay Anolid, 28 iba pang barangay ang hindi pa aprobado ang 2024 budget. Paliwanag ng Sangguniang Bayan, wala pa sila tatanggap na proposed annual budget for review and approval mula sa mga barangay. Isa pa lamang out of 30 na barangays ang nakapagpasa ng budget at na-review ng Sangguniang Bayan at naipasa na rin namin ito. Kaya yun ay kanilang nagagamit na sa kanilang barangay. Sa kasalukuyan, nire-review pa lang daw ng Local Finance Committee ang 2024 proposed annual budget ng 29 na barangay. Matapos ma-review ng LFC, ay itatransmit ito for review and deliberation sa Sangguniang Bayan at Sangguniang Panlalawigan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mababang presyo ng galunggong sa merkado, 2 linggo nang nararanasan dahil sa dami ng supply. Naritong report. Mula sa dating mahigit 200 pisong presyo sa kada kilo ng galunggong, ngayon nasa 170 hanggang 180 pesos na lang. Marami raw kasi ang supply ng galunggong. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, 2 linggo nang mababa ang presyo ng galunggong dahil sa dami ng supply. Continuous naman yung delivery ng mga fishermen sa mga market. Hindi naman natin nakikita critical yung stocks na galunggong. Dahil sa mababang presyo, sariwa at hindi na frozen galunggong ang ginagawang tinapa. Pero imbis na babaan ang presyo ng tinapa, dinadagdagan na lang ang bilang sa kada balot nito. Tsaka medyo mura na yung presyo, hindi kagaya noon. So hindi kayo naman problema kayo? Opo. Ang maraming supply at mababang presyo ng galunggong, malaking tulong daw sa mga gumagawa ng tinapa. Araw-araw na kasi silang gumagawa ng tinapa mula sa dating 3 hanggang 4 na araw kada linggo. Dagdag sahod daw ito sa mga gumagawa ng tinapa. Para sa akin, malaki na rin itong natutulong na kahit dito lang sa barangay, marami na natutulong mga tao, mga kabataan na kahit kumikita, kahit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Ayon sa SINAG, posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na buwan ang mababang presyo ng galunggong. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nabigyan ng tig 2,000 pisong ayuda mula sa LGU ang nasa 893 na mangingisda ng iba't ibang barangay sa Pasukin, Ilocos Norte. Bahagi raw ito ng tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan sa mga mangingisda na apektado ng nararanasang El Nino. Isinagawa ang pamimigay ng ayuda sa Barangay Hall ng Davila kung saan nagmula ang karamihan sa mga mangingisda. Malaking tulong naman daw ito lalo na sa mga fisher folk na apektado sa 3 araw na hindi pagpalaot dahil sa isinagawang baligatan exercises kamakailan. Naiset na ito na mabibigyan sila kasi mga marginal fishermen natin kung minsan hindi sila nakakalaot dahil sa panahon. Ilang araw bago ang selebrasyon ng Mother's Day, doble na ang itinaas sa presyo ng bulaklak na pangunahing ipinanreregalo sa mga nanay. Gaya ng sunflower na ngayon ay nasa 100 hanggang 150 pesos per stem, habang ang rosas naman ay nasa 90 to 100 pesos per stem. Naglalaro sa 300 hanggang 1,000 pesos ang bouquet ng bulaklak. Bukod sa bulaklak, mayroon ding mabibiling stuffed toys at balloons na swak din na panregalo sa mga nanay. 24 hours kami, walang tulugan kasi nga po, paspasan so manalo na bulaklak ma'am. Nagtagisan ng galing sa iba't ibang skill areas ang mga technical vocational students mula sa iba't ibang paaralan sa La Union bilang bahagi ng isinagawang Bael Tilukal, La Union Provincial Skills Competition. Nagpakitang gilas ang 17 kalahok sa iba't ibang larangan na kinabibilangan ng restaurant service, cooking, welding, automotive technology at iba pa, habang ang iba naman ay nagpakita ng demonstration sa iba't ibang skill areas. Layunin ng kompetisyon na maipamalas ang world-class na husay at mahasa ang kakayahan ng mga TechVoc students ng lalawigan. Ang mga mananalo sa nasabing kompetisyon ay magiging kinatawan ng La Union sa Regional Skills Competition. Tinaguri ang Queen of Recycled Materials ng Mangaldan, Pangasinan. Patuloy sa paggawa ng mga obra. Silipin sa report. Dress made of recycled materials, pamaypay, bag, bayong, sombrero at maging pang-display sa loob ng bahay, gawa rin sa recycled materials. Ang sofa cover na ito mula rin sa Tetra Juice wrapper. Ang nasa likod ng makukulay at magagandang obra, walang iba kundi ang 77 years old na si Aling Aurea Abrera mula sa Barangay Banawang na tinaguri ang Queen of Recycled Materials ng Mangaldan, Pangasinan. 10 taong gulang nang matuto at magkaroon ng hilig sa paggawa ng bag made of recycled materials si Aling Aurea. Mga madre sa kanilang simbahan na nagturo kay Aling Aurea. Marami rin silang naituro sa amin tungkol dito. Doon na nagsimula na naturuan ako. Malaking tulong para kay Aling Aurea ang paggawa ng produkto mula sa recycled materials dahil ang kanyang kita nakatulong sa kanyang pag-aaral hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya na pag-aral niyang 3 anak mula sa kanyang kinikita.
Natulungan na rin ni Aling Aurea ang kanyang mga kapitbahay. Hindi siya naging madamot. Bagkus, tinuruan din niya mga kapitbahay na gumawa ng produkto mula sa recycled materials. Itong mga basura po, hindi po porket basura na wala ng halaga. Malaking halaga po yan. Tiyagang-tiyaga lang po. Hindi raw maitatatwa na ang kanyang tagumpay ay mula sa mga basurang sa tingin ng iba ay wala ng halaga. Pero para sa kanya, isa itong hiyas na patuloy na nagbibigay ginhawa sa kanyang pamilya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinimulan na ang pagputol at pagtabas sa mga peligrosong puno sa mga barangay sa Mangaldan, Pangasinan bilang paghahanda sa tag-ulan. Narito ang report. Peligro sa ilang residente ang ilang puno na malapit ng mabuwal sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Lubha kasi mapanganib sakaling masabit sa electrical wire at matumba. Kaya sinimulan na rin ang pagtatabas at pagpuputol ng puno. Sa bagyong mahangin nga ganun, yung mga wire baka biglang apektado rin yung mga tao. Okay lang na maputol din siya, ma'am. Para wala nang hindi ka na naaburido sa mga kahoy na yan. Tiniyak naman ng barangay na may tree cutting permit. Aabot sa 6 na puno ang nakatakdang putulin sa barangay dahil nanganganib ng matumba. Hindi po basta-basta yan eh. After, for example, na-issue na po yung tree cutting permit, assuming na lahat ng mga formal and legal requirements were met by the applicant, pag magpuputol po ng puno yan, kailangan meron din po ulit DNR dyan. Samantala, nagsagawa na rin ng declogging operation ang Dagupan City Engineering Office sa mga baradong drainage canal sa Dagupan City. Naglilinis po kami, ma'am, ng cleaning ng drainage using nung backdrain machine po natin. Nag-i-start na po kami actually January this year. Nagsimula na rin magsagawa ng pagpuputol sa mga sanga ng puno na sagabal sa mga linya ng kuryente ang DECORP bilang paghahanda sa tag-ulan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. May minomonitor pa ring kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nakapaloob yan sa Intertropical Convergence Zone at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maging LPA. Unti-unti na rin gagalaw palayo ang frontal system kaya mawawala na ang epekto. Pero magtutuloy-tuloy ang pag-iral ng easterlies na magdadala pa rin ng mainit na panahon. Pero kahit maalinsangan, may tsansa ng thunderstorms lalo sa hapon at gabi. Sa datos ng Metro Weather, malaki rin ang posibilidad ng ulan sa malaking bahagi ng Ilocos Provinces, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Posibleng may malalakas na ulan kaya maging handa rin sa banta ng baha o landslide. Baliksigla na ang hog industry sa Barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan sa kabila ng epekto ng mainit na panahon. Artificial insemination ang paraan nila para mas mapataas ang produksyon ng baboy. Ayon sa Provincial Veterinary Office, mas mataas na ngayon ang produksyon ng baboy sa malalaking poultry farm sa lalawigan. Sa ngayon, hamon lang sa mga hog raiser kung paano mapanatiling malusog ang mga alagang baboy. Effective daw yun yung inject kaysa yung natural. Kaya gusto ko na, subukan ko lang kung talagang effective talaga. Iba't ibang pagkaing sinangkapan ng kalabasa ibinida sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Mga lokal na produkto, tampok din. Tunghayan sa report.
Kung kalabasa ang pag-uusapan, madalas ipinansasahog lang sa ulam. Pero sa Santo Domingo, Ilocos Sur, hindi lang siya sahog. Main dish na, ginawa pang dessert. Yan ang ibinida sa Kalabasa Cook Fest. Sa loob ng 2 oras, nagsasarapang putahin na ang inihain, gaya ng recipe ng mag-asawang Genesis at Karen. Ang kanilang kalabasa sushi. Sa halip ng sticky rice, kalabasa ang ipinambalot. At ang matamis na kalabasa flan bilang dessert. Actually po ma'am, sa tagal ko naman po sa kitchen industry, sa paggagawa po ng maso, saka nag-recreate ng bang food, napag-isipan ko na marami pong way ng mga kalabasa. Mayroon ding squash bilo-bilo, lumpiang kalabasa, kalabasa noodles with meatballs, at squash cupcakes with buttercream frosting. Yung main ingredient po niya is dapat kalabasa. Mataas yung grade niya, 40%. At dapat lahat ng paggawa at materials, dapat dito na siya gagawin. Walang pre-cook. Ang Kalabasa Cook Fest, bahagi ng Apit Festival. Salitang Iloco ng ibig sabihin ay ani. Ang Santo Domingo, marami kaming mga pananim na hina-harvest. So isa na doon yung kalabasa. Na yun yung main otop namin. Nasa 30 ektarya ang tinatamnan ng kalabasa dito sa bayan ng Santo Domingo at tinatayang nasa 25 tonelada o katumbas ng 25,000 kilos ang naaaning kalabasa sa kada 1 ektarya kada taon ayon sa municipal agriculturist. Tampok din sa Apit Festival ang ibang ani ng bayan tulad ng mga gulay, prutas at patok na squash ice cream. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood nyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.